Life After Prison by Silence You. Kabanata 2861 hanggang 2870. Nang marinig ni na Baldwin at Gren ang mga intensyon ni Xavier, agad na lumiwanag ang kanilang malungkot na ekspresyon. Dati, ang kanilang mga puwersa ay dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo na nagresulta sa pagkawala ng ilang mga Supreme Paragon at maging mga kalahating immortal. Naapektuhan din ang kanilang sigla. Sa simula ay plinano ni Baldwin na uminom ng dugo sa loob ng Seven Star Formation pagbalik sa Sacred Land. Ito ang kanyang pagtatangka na basagin ang kanyang tunay na katawan mula sa selyo. Gayunpaman, kulang siya sa kumpletong kapangyarihan ng dugo at enerhiya mula sa isang kalahating immortal upang makamit iyon, at nakaramdam ng kawalan ng kakayahan sa harap ng realisasyong iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng pisikal na husay bilang isang clone ng Anstora, ang pag-atake sa isang kalahating immortal ay hindi pa rin niya kayang abutin. Bilang resulta, maaari lamang siyang umasa kina Gren at Xavier. Sa kasamaang palad, ang laki ng kanilang kamakailang pagkabigo ay nagpaingat kay Gren sa paggawa ng karagdagang aksyon. Alam ko ang nangyari sa Eastern Sea. Dahil nabigo tayong makuha ang silid yaman ng mga Dragonoid, ang ating bagong target ngayon ay ang East Plain. Ang 8 pamilyang iyon ay magaling lang sa pamimites. Sumulyap si Xavier sa dalawang lalaki at marahang hinaplos ang balbas nito habang nagsasalita. Ang kanyang walang pakialam na tono ay may bahid ng pananabik nang banggitin niya ang East Plain. Ang 8 dakilang pamilya roon ay ipinagmamalaki ang isang pamana na sumasaklaw sa mahigit 100,000 taon, halos kapareho ng sa mga Dragonoid. Bukod dito, dahil sa kamakailang paggaling at pinahusay na kasanayan ni Xavier, isang hakbang na lamang ang layo niya sa pagkamit ng immortalidad. Ganito ang paghahangad na nagpasigla sa kanyang determinasyon na sakupin ang East Plain. Iilang kayamanan lamang ang may kakayahang tumulong sa pag-akyat ng isang tao sa immortalidad sa Blue Realm, maliban marahil sa ilang maalamat na celestial herbs, na nanatiling mahirap hulihin at umiiral lamang sa mga mito. Bilang resulta, maraming mapagkukunan ang kinakailangan upang itulak siya patungo sa tunay na immortalidad. Maging para sa kanyang personal na pakinabang o para sa primordial sacred land, determinado si Xavier na sakupin ang East Plain. Hindi maiwasan ni Baldwin na makaramdam ng matinding kagalakan nang marinig ang mga plano ni Xavier. Sa pangunguna ni Xavier sa pagsalakay, halos tiyak na magaganap ang isang pagdanak ng dugo sa Blue Realm. Magbibigay ito ng isang pagkakataon para kay Baldwin na lihim na mag-isip ng estratehiya. Sa pamamagitan ng paglamon sa isa pang kalahating immortal at pagsipsip ng kanilang asensya, dugo, at enerhiya, hindi magtatagal bago niya mapalaya ang kanyang tunay na katawan. Ang inaasam na ito ay pumuno kay Baldwin ng kasiyahan. Sa kabilang banda, kumunot ang noo ni Gren sa pagmumuni-muni. Pagkatapos ng isang sandali ng pagmumuni-muni, kumunot ang noo niya at nagtanong. Hindi ba tayo makukubkob sa lahat ng panig kung sasalakayin natin ang East Plain? Naranasan na nila ang pagkapuot ng Grundy Uno Sacred Land, Great Flare, at mga barbaro ng North Sea, nang inag si Gren sa ideyang kalabanan ang mga pamilya ng East Plain. Bawat isa sa kanila ay may taglay na malalakas na kalahating immortal at maihahambing sa lakas ng mga mula sa Grundy Uno Sacred Land. Noong nabubuhay pa si Hora, hindi mag-aatubiling salakayin ni Gren ang East Plain. Gayunpaman, ang kanilang kamakailang pagkawala ng mga demonyo ay lalong nagpabahala kay Gren kaysa dati. Dahil natalo sina Hora at Seren, ang kanilang elder at sect leader, ang kanilang sacred land ay nalugmok sa kaguluhan. Ang ugat nito ay ang kawalan ng lakas ni Gren, na isang pag-aalala na hindi niya kayang alisin. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Xavier habang kumakawi siya bilang pagwawalang bahala. Kabkuban sa lahat ng panig. Parang minamaliit mo ako. Sa mga salitang iyon, isang kakilakilabot na aura ang sumabog mula kay Xavier, na tumatagos sa hangin na parang bahaghari ng liwanag na humihiwa sa kalawakan. Daan-daang nagliliyab na mga patakaran ang naglabas ng nakasisilaw na kinang na nagpakita ng halos immortal na lakas ni Xavier. Ang napakalaking presyon ay nagtulak kay Gren na mapaluhod, na nagpawalang bisa sa kanya upang labanan. Sa sandaling iyon, nanginginig ang anit ni Gren sa takot habang tinitignan niya si Xavier ng may pagkamangha. Si Xavier ay nasa bingit ng pag-abot sa tunay na immortalidad. Isang huling hakbang na lamang ang natitira.
Ang matinding puwersa ng kanyang presensya ay nag-iwan kahit sa batikang kalahating immortal na si Gren na nanginginig sa takot. Doon nagmula ang kumpiyansa ni Xavier. Matapos malaman ang nangyari, mabilis na bulalas ni Gren. Walang hanggan ang mana mo, at malakas ang aura mo. Naiintindihan ko na ngayon. Halos mabiga at hindi makagalaw si Green dahil sa aura ni Xavier, at kahit siya ay nahihirapang ilipat ang mana sa loob niya. Si Baldwin, na nakatayo sa di kalayuan, ay may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na maipapakita ni Xavier ang ganitong kahanga-hangang talento bukod pa sa mabilis na paglakas. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, mahinahong sinabi ni Baldwin. Kung ganoon, ang East Plane ang ating haharapin. Nakapagdesisyon na siya na gumawa ng plano, kung makakakonsumo siya ng malaking dami ng enerhiya at dugo, may pag-asa pang mabunyag ang tunay niyang anyo. Nang matanggap niya ang pahintulot ng magkabilang panig, bahagyang ngumiti si Xavier at tumayo habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran. Tumingin siya sa malayo, at ang kanyang maulap na mga mata ay kumikinang na may balak na pumatay. Isang hakbang na lang ang layo ko sa pagkamit ng immortalidad. Walang makakapidyo sa akin, kahit ang 8 pamilya ng East Plane o si Severin mula sa Grandi Uno Sacred Land. Ang figure ni Xavier ay lalong nanghina hanggang sa ito ay naglaho ng walang bakas. Habang pinupunasan ni Gren ang malamig na pawis sa kanyang noo, nanginig siya at sinabi kay Baldwin. Nababaliw na ba siya? Mukhang determinado siyang hamanin ang buong East Plane ng mag-isa. Umiling si Baldwin at ngumisi. Hindi pa niya ito natatalo. Naiintindihan niya lang na ang East Plane ay nagtataglay ng kinakailangang sustansya upang makamit ang immortalidad. Pagkain. Sandaling natigilan si Gren at nahihirapang intindihin ang ipinahihiwatig nito. Tama, walang ekspresyong sagot ni Baldwin. Lumago ng malaki ang kapangyarihan ni Xavier simula nang lumunin niya ang kalahating immortal na si Darius. Simula noon, itinuring niya ang mga matandang kalahating immortal mula sa 8 dakilang pamilya ng East Plane bilang mga tantungan tungo sa immortalidad. Upang maihanay ang kanyang sarili kay Xavier, ang Unstory na nabuklad lampas sa hangganan ay personal na nag-alok kay Xavier ng mga panuntunan ng Celestial Demon, sa gayon ay nakuha niya ang kanyang tiwala. Lubos na alam ni Baldwin ang pagsunod ni Xavier sa kanya, kaya naman ang mga lihim na intensyon. Bilang isang sinaunang nilalang na nabuhay ng daan-daang libong taon, naramdaman ni Baldwin na masyadong bata pa si Xavier. Wala sa mga iniisip ni Xavier ang nakatakas sa matalas na pagmamasid ni Baldwin. Matagal na niyang inaasahan na pipiliin ni Xavier na tahakin ang rutang iyon, kaya naman gumawa siya ng mga paunang paghahanda sa pamamagitan ng pagpasa ng mga panuntunan ng Celestial Demon kay Xavier bilang isang uri ng pang-aakit. Ang huling layunin ay ang magudyok ng kaguluhan sa Blue Realm. Tila biglang napagtanto ni Gren. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay nanginginig na parang dahon na nililipad ng hangin. Bilang isang makapangyarihang tao, hindi na bago kay Gren ang konsepto ng pagpapakain. Noong panahon niya sa Season at Las Bonerket, madalas niyang nilalamon ang mga mortal at cultivator. Sa paggawa nito, naa-absorb niya ang kapangyarihan ng kanilang enerhiya at dugo upang likhain ang Thousand Soul Flag. Para sa kanya, ang mga mortal at mababang antas na cultivator ay walang iba kundi pagkain. Ngunit hindi niya inaasahan na magpapakita si Xavier ng uri ng desperadong paghahangad ng immortalidad na mangangailangan ng paglamon sa mga kalahating immortal mula sa 8 dakilang pamilya ng East Plane. Nang makabalik sa kanyang katinoan, dinilaan ni Gren ang kanyang mga labi at tumayo ng may maalab na kislap sa kanyang mga mata. Dahil nakatakda tayong umatake sa East Plane, babalik ako sa aking lupane at titipunin ang aking mga disipulo. Ang pagkonsumo ng ibang tao ay isang pamamaraan na alam ng lahat. Si Gren, na may nakakatakot na reputasyon, ay walang pag-aalinlangan na sumama kay Xavier sa paghahangad ng immortalidad. Kung handa si Xavier na gawin ang mga bagay na iyon, wala namang nakitang dahilan si Gren para hindi sumunod. Ang biglaang pagbabago ng puso ni Gren ay nagdulot ng isang bahagyang ngiti mula kay Baldwin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa langit ng may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Kakainin kita balang araw, Severin. Doon sa ancestral land ng mga Burke sa East Plane, isang malawak na daanan ang nabubuksan at naglagay ng anino sa ibabaw ng teritoryo ni Burks. Bilang tugon, marami sa mga Burke ang tumalon sa ere dahil sa takot at pamwesto bilang depensa.
Napakatuso mong maliit na daga, Savior. Sigurado ka bang gusto mong magsimula ng digmaan laban sa mga Burke? Pinunit ni Jero, ang ancestor ng mga Burke, ang kawalan ng may matinding kislap sa kanyang mga mata. Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang tanging tugon na natanggap niya. Isang digmaan. Hindi karapat-dapat ang pamilya mo para sa isa. Kasunod ng mga salitang iyon, isang napakalaking bakas ng kamay na kasing laki ng langit ang bumaba at malakas na tumama kay Jero. Pagbalik sa Enchanted Peak, ang kalikasan ay nagpinta ng isang magandang larawan na may sariwang mga dahon at isang dagat ng puting ambon na bumabalot sa lugar. Sumando si Severin sa isang lounge chair sa courtyard, nakatingin sa dagat ng mga ulap sa harap niya. Sa panahong iyon, ganap niyang natunaw ang natitirang banal na teknik ng Celestial Peach sa loob niya at umakyat upang maging isang level 7 Supreme Paragon. Bagamat wala na siyang nagawang karagdagang mga tagumpay, ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng katangian ng apoy ay umunlad sa bawat araw na lumilipas. Ang pamamahala ng apoy ay naging ikatlong pamamahala ng langit at lupa na nakamit niya ang malaking tagumpay, kasama ang pamamahala ng paglikha at ang pamamahala ng swordsmanship. Bukod pa rito, pinalawak ni Severin ang kanyang pag-unawa sa mundo at nagbukas ng isang universo ng daan-daang bilyong selula sa nakalipas na 2 linggo. Mayroong 8 trilyong selula sa loob ng katawan ng tao, at si Severin ay lumikha ng mga universo sa loob ng halos 3 trilyong selula. Kaya ang kanyang mana ay higit pa sa anumang level 9 Supreme Paragon. Habang hawak niya ang isang umuusok na mainit na tasa ng tsaa, sumulyap siya sa nababalutan ng hamog na patio at sa kumikinang na sikat ng araw. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang sinasabi niya iyon. Ang tagal na rin simula nang huli akong magpahinga. Simula nang dumating siya sa Blue Realm, siya ay alinman sa nagsasanay o naghahanap ng paraan para sa mas mahusay na tagumpay. Ang kanyang unang malaking balakid ay ang pagpasok sa sagradong lawa sa Nonto City, na sinundan ng pagsali sa Grandi Uno Sect. Kalaunan, nasaktan niya ang iba't ibang malalaking pamilya, pumasok sa mga guho ng wildfire, at ginalugad ang Starry Sky Battle Space. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon. Kahit na nakarating sa Grandi Uno Sacred Land sa Midland, hindi nakahanap ng pahinga si Severin. Gusto siyang patayin ng mga panlabas na puwersa dahil nakuha niya ang asensya at dugo ng isang tunay na immortal, at kalaunan ay kinailangan niyang harapin ang sunod-sunod na krisis na kinasasangkutan ng Diablo. Pagkatapos ay mayroong mga paghihirap, at ang pagdating ng Golden Age sa landas patungo sa immortalidad. Ang bawat pangyayari ay tila nagtulak sa kanya pasulong, na nagbibigay ng impresyon na ginagabayan siya ng mga hindi nakikitang kamay. Nakaramdam si Severin ng matinding kalungkutan habang pinagninilayan niya ang lahat ng nangyari. Bilang isang level 7 Supreme Paragon, ang kanyang tagumpay ay naglagay sa kanya bilang tugatog ng Blue Realm. Samantala, ang kanyang mga asawa ay nakarating na sa Royal Paragon at maaari na ngayong magyabang ng matinding lakas. Ang kanyang anak na si Celine, ay unti-unting lumalapit sa Royal Paragon matapos kamakailan lamang ay nakamit ang tagumpay sa Level 7 Paragon. Ang pagkakaroon ng Level 7 Paragon sa murang edad na 10 taon ay isang magandang senyales para sa kanyang mga inaasahan sa hinaharap. Habang ninanamnam ni Severin ang katahimikan, biglang namutla ang langit. Kumikislap ang kidlat habang humahampas ang malalakas na hangin sa lupain. Narinig ang dagandong ng kulog, at isang pulang kislap ang tumagos sa kalangitan. Tila nayanig ang lupa sa sandaling iyon. Hindi mabilang na banal na kidlat ang tumama, kasunod ang parang ulan ng dugo. Ang bawat patak ay namumulaklak at naging isang pulang lotus, na sinamahan ng pagbagsak ng mga patakaran. Tila nagluluksa ang mundo sa pagpanaw ng isang makapangyarihang cultivator, at ang matinding pakiramdam ng kalungkutan ay tila nagdudulot din ng parehong pakiramdam sa bawat nabubuhay na nilalang. Napatalon si Severin mula sa kanyang upuan nang masaksihan niya ang nangyari, at kumunot ang kanyang mga noo sa pag-aalala habang ang isang pakiramdam ng pagkabalisa ay bumalot sa kanyang puso. Namutla ang mukha ni Severin, at halos mawalan siya ng boses habang bumubulong. Bumagsak na ba ang isang kalahating immortal? 2 beses nang nasaksihan ni Severin ang ganitong pangyayari. Ang una ay nang ang kalahating immortal na si Darius, ang ancestor ng mga Dragonoid, ay bumagsak sa Eastern Sea at namatay. Nayanig ang mundo noon. Ang pangalawa ay nang ang komprontasyon kay Horus sa damuhan ng North Sea,
kung saan ang pagsabog ni Horus sa sarili ay nagdulot ng napakalaking kapangyarihan na tila nagbago ng husto ang buong Blue Realm bilang tugon. Sa muling paglitaw ng ulan ng dugo, walang duda na isa na namang kalahating immortal ang namatay. Nabahira ng gulat ang mukha ni Severin habang pinag-iisipan niya ang mga pangyayaring nagaganap sa kabila ng kanyang paligid. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang level 7 Supreme Paragon, nanatili siyang hindi omniscient o omnipotent. Kinalma niya ang kanyang sarili at tahimik na nagmuni-muni habang humihigop ng kanyang espiritual na tsaa. Alam niya na ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ng nasawing kalahating immortal ay makakarating sa kanya kung matyaga siyang maghihintay sa loob ng sekta ng 1 o 2 araw. Gayunpaman, nang hapong iyon, ang madilim na ulap na dating nagkalat ay muling bumalot sa kalangitan at tinakpan ang araw. Isang biglaang pagbabago sa paligid ang naganap, hudyat ng pagdating ng pulang kidlat na nagngangalit sa kalangitan na parang puot ng kabanalan. Tila gumuho ang kalawakan kasabay ng dinaraanan ng kidlat, at malalawak na bahagi ng magulong enerhiya ang nagmumula sa mga punit na bitek na iyon. Nagluksa ang mundo, at nagpatuloy ang pagulan ng dugo. Ang nakapangangilabot na tanawin ay nagpayanig kay Severin. May isa na namang kalahating immortal na namatay. Bigla na lang, isa na namang serye ng kakaibang penomena ang naganap, na nagsisilbing tanging nasa salat na ebidensya na isa na namang kalahating immortal ang pumanaw sa napakaikling panahon. Maging si Severin, kahit kalmado siya, ay natulala sa mga pangyayari. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang banal na pandamalampas sa abot ng mundo, ang nagmamadaling boses ni Amethyst ay umalangaw sa kanyang mga tainga. Pumunta ka sa bulwagan ngayon na. Dumating ang isang nag-aalalang kahilingan, na nagudyok kay Severin na kumilos agad. Mabilis siyang dumaan sa kawalan at agad na nawala sa kanyang kinaroroonan. Ilang sandali pa, lumitaw si Severin sa bulwagan sa pamamagitan ng isang espesyong daanan. Nang tumangala siya at makita ang mga figurang nakatipon sa harap niya, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Bukod kina Heath, Carson, Wallet, at iba pang mga elder ng Supreme Paragon, may isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi niya alam ang pagkakakilanlan. Nakasuot ng simpleng berdeng roba, ang lalaki ay naglalabas ng isang maringal na aura ng isang level 9 Supreme Paragon na tila umaayon sa nakapalibot na kapaligiran. Maaaring hindi ito maramdaman ng isang tao kung hindi titingnang mabuti. Hindi maiwasan ni Severin na mapansin ang mga langib sa mukha ng lalaki, na nagmumungkahi na maaaring nakatakas siya sa kamatayan. Sa nakataas na plataporma, napansin ni Amethyst ang pagkalito ni Severin at nagkaroon ng seryosong ekspresyon. Nagsalita siya ng may seryosong tono, at nagpakilala. Narito si Kugan, ang pinuno ng mga Burke sa East Plain. Ayon sa ulat ni Kugan, si Xavier, kasama sina Baldwin at Gren, ang nangunguna sa isang pagsalakay sa East Plain. Sa sumunod na labanan, mga kalahating immortal mula sa mga Burke at 2 pang pamilya ang napatay. Ang balita ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kilos ni Severin. Ano? Bulalas niya. Tiyak na nawalan na ng katwiran ang Primordial Sacred Land para pumatay ng 3 kalahating immortal sa isang iglap. Dahil sa nakakagulat na pagpapakita ng katapangan, hindi nakakapagtaka na ang lahat ng nasa bulwagan ay may seryoso at malungkot na ekspresyon. Naunawaan ni Severin na ang pagsakop ng Primordial Sacred Land sa East Plain ay magiging mahirap labanan gamit lamang ang lakas ng Grundy Uno Sacred Land. Dahil sa labis na kalungkutan at galit, tumayo si Kugan mula sa kanyang upuan at sumaludo. Severin. Ginamit ni Xavier ng Primordial Sacred Land ang pinakamasamang paraan para lumunin ng buhay ang aming ancestor. Ang paraang ginamit niya ay tanda ng pagiging malademonyo. Pakiusap. Iligtas mo ang aking pamilya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Dahil naantig sa pagkabalisa ni Kugan, mabilis na nagbigay ng katiyakan si Severin. Huminga ka ng malalim. Kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng detalye. Nabulunan si Kugan sa emosyon at nagpatuloy sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Nagpakita si Xavier sa aming lupang ninuno kasama ang mga puwersa mula sa Primordial Sacred Land at agad na sinimulang patayin ang aming mga tao. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay tumaas ng husto, at siya ay nababalot ng walang hanggang demonyong enerhiya. Ang kalahating immortalidad ng aming pamilya. Siya. Maya-maya, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa pangunahing bulwagan.
Naunawaan pa nga ni Severin ang iba't ibang ritmo ng paghinga ng bawat isa. Ang balita tungkol sa pagsalakay ni Xavier sa East Plain at ang sunod-sunod na pagpatay sa tatlong kalahating immortal ay isang nakakagulat na pangyayari para sa lahat ng naruroon. Si Severin, lalo na, ay nakasimangot ng husto nang makita niya mula sa salaysay ni Coogan na si Xavier ay lumakas. Umabot na sa punto kung saan madali nang napatay ni Xavier ang mga kalahating immortal. Medyo naging komplikado na ang sitwasyon. Bulong ni Severin. Ayon kay Coogan, malamang na sumuko si Xavier sa pang-akit ng lihis na landas. Kung tutuusin, kung si Baldwin, ang pinuno ng Primordial Sacred Land, ay maaaring maging kopya ng Anstora, posible na si Xavier ay nabihag ng impluwensya nito. Halos hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magpahinga pagkatapos ng isang mahirap na kalahating buwan, ngunit nagsisimula ng maging malinaw na kailangan niyang iligtas ang sitwasyon sa East Plain. Hindi niya kayang umupo na lang doon nang walang gagawing aksyon. Kung ang lahat ng 8 pamilya sa East Plain ay malipol, ang tunay na anyo ng Anstora ay maaaring makawala mula sa selyo. Kahit na hindi magtagumpay ang tunay na anyo, ang pagnangalit ni Xavier, na pinalakas ng pagnanais na lumunin ang dugo at asensya ng mga kalahating immortal, ay maaaring magpahintulot sa kanya na makamit ang immortalidad. Habang pinag-iisipan niya iyon, mahina niyang sinabi kay Coogan. Huwag kang mag-alala. Ang aming sacred land ay hindi mananatiling walang ginagawa habang ang mga Diablo tulad ni Xavier ay nag-aamok. Sumulyap siya ng may alam, at ipinahiwatig ang kanyang balak na pag-usapan ang bagay na ito ng pribado sa sect leader at ilang elder. Maingat na nagpaalam si Coogan matapos maramdaman na may gaganaping pribadong talakayan. Bago umalis si Coogan, may biglang pumasok sa kanyang isip. Huminto siya sandali at sinabi kay Severin. Minana mo ang mga turo ng Green Emperor, at kami, ang mga pamilya sa East Plain, ay direktang mga inapo ng mga naglingkod sa kanya noon. Kung matutulungan mo kami sa pagharap sa krisis na ito, ihahayag ko sa iyo ang tunay na layunin ng Anstora. Napukaw ang interes ni Severin. Hindi ba't ito ang paghahangad ng immortalidad? Walang halaga sa kanila ang immortalidad. Nagngalit ang mga ngipin ni Coogan habang umiiling. Ngayong nakuha mo na ang Green Emperor Pagoda, sigurado akong alam mo na ang Blue Realm ay nagmula sa isang celestial domain na may katulad na pangalan. Ang hangad ng Anstora na magbukas ng daanan patungo sa kahariang iyon at magsagawa ng isang kapwa-pahamak na pangyayari. Pagkatapos ay umalis si Coogan nang walang anumang paliwanag. Bilang pinuno ng isang sinaunang pamilya, si Coogan ay nagtataglay ng malaking kaalaman sa mga sekreto ni Blue Realm kahit na hindi siya kalahating immortal. Ang pagkasaksi sa mga malademonyo na kilos ni Xavier at sa mga kasabwat na kilos ni Baldwin bilang clone ng Anstora ay lalo lamang nagpalakas sa kanyang paniniwala na may mas malalaking plano na ginagampanan. May isa pang posisyon na maaaring mag-udyok sa ninuno na talikuran ang paghahangad ng immortalidad. Hindi iyon haka-haka ni Coogan, kundi ang mga huling salita ni Jero. Kumunat ang noo ni Severin sa nakatagong kaalamang taglay ng mga Burke. Iniisip kong may tinatagong lihim na kaalaman ang mga Burke. Nalaman lamang niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Celestial Domain hindi pa katagalan mula sa natitirang kaluluwa ng Green Emperor sa loob ng pagoda. Isinantabi ang kanyang kuryosidad at simbuyo ng damdamin, iwinaksi ni Severin ang mga iniisip na iyon at nagtayo ng isang banal na harang sa bulwagan pagkaalis ni Coogan. Tanong ni Amethyst ng may seryosong mukha. Ano ang iyong mga saloobin tungkol sa bagay na ito? Kung maaari ko lang. Si Carson ang unang tumayo at nagsalita. Malinaw sa kanyang pagkunot ng noo na nagkikimkim siya ng labis na kalungkutan sa mga pangyayaring nagaganap sa East Plain. Sandali na hamina ang boses ni Carson bago nagpatuloy. Natatakot ako na ang Grundy Uno Sacred Land ang susunod nilang target kung tayo ay uupo lamang at walang gagawin para tulungan ang East Plain. Ang second elder, si Wallet, ay nagpahayag ng kanyang suporta ng may matuwid na galit. Buong suporta ko kay Carson. Lumagpas na si Xavier sa kanyang hangganan. Ngayon, nakapatay na siya ng 3 kalahating immortal. Bukas, baka makapatay pa siya ng 3. Ang bagay na ito ay may malaking kaugnayan din sa Anstora. Kung masira ang selyo, ang Blue Realm ay masasadlak sa kapahamakan. Masiglang bulalas ni Wallet, tumanggaw si Amethyst at itinoon ang tingin kay Severin. Tila tinatanong niya kung sumasang-ayon si Severin.
Ang isip ni Severin ay abala sa naunang pagbubunyag ni Coogan tungkol sa Celestial Domain, ngunit pareho ang pananaw niya sa lahat. Imposibleng tumayo lang ng walang tulong sa East Plain. Pareho ako ng pananaw. Dahil mayroong nagkakaisang kasunduan na tulungan ang East Plain, ipinahayag ni Amethyst. Kung gayon, hihingin ko ang payo ni Adrian tungkol dito. Ang kanilang nakaraang paglalakbay sa Eastern Sea ay dahil sa silid yaman ng palasyo ng Dragon, ngunit ang East Plain ay walang ganitong kaakit-akit. Ito ay isang purong kawang gawa upang iligtas ang 8 pamilya. Nang maghanda si Amethyst na bumangon at magulat kay Adrian sa paraisong kuweba, isang boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng pangunahing bulwagan. Alam ko ang nangyari. Maaari na kayong magpatuloy gaya ng mungkahi ni Severin. Naiintindihan ko. Sumagot si Amethyst. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinanggal ang harang at ang desisyon ay ipinaalam kay Coogan. Nang malaman ang kahandaang tumulong ng Grundy Uno Sacred Land, hamupa ang pagkabalisa ni Coogan at labis niya silang pinasalamatan. Salamat. Hindi nag-aksaya ng oras si Severin sa pagtatanong tungkol sa Celestial Domain. May bahid ng pait si Coogan sa kanyang tensyonadong ekspresyon, ngunit sa wakas ay nagpaliwanag din siya. Hindi ko ipagkakait ang impormasyon kung gayon. Ang aming 8 dakilang pamilya sa East Plain ay mga inapo ng dating Green Emperor. Ang aming ancestor ay palaging nakikipag-ugnayan sa amin pagkatapos umakyat. Ayon sa mga tala ng ancestor ng mga Burke, ang Blue Realm ay dating isang kontinente sa loob ng Blue Celestial Domain. Ilang taon na ang nakalilipas, ang ilang dayuhang mananakop ay nakipaglaban sa mga immortal, na nagresulta sa isang sakuna na Samire sa malawak na landas. Sa huli, ang Blue Celestial Domain ay nahati sa 3 kaharian, ang Blue Realm, ang kasalukuyang Celestial Realm, at ang Devil na tinitirhan ng mga dayuhang entidad na iyon. Isinalaysay ni Coogan ang kwento ng may malinaw na detalye at kahusayan. Ang Blue Realm ay isang piraso ng dating Celestial Domain, kaya naman ito ang may kapangyarihan sa kalangitan at lupa. Kung ang isang tunay na immortal ay magbubunyag ng pinagmulan ng mundo at pagsasamahin sila, sila ang magiging Realm Master na siyang magdudugtong sa pagitan ng immortalidad at magtatamasa ng lahat ng mga biyaya ng mundo. Hindi maiiwasan, sila ay aakyat upang maging maharlik ang Celestial. Kumunat ang noo ni Severin, ngunit itinuring niyang kapanipaniwala ang salaysay ni Coogan matapos makita ang time na kilos nito. Realm Master, bulong niya. Dahil narinig na ni Severin ang mga kaunting impormasyon tungkol sa pinagmulan ni Blue Realm mula sa natirang kaluluwa ng Green Emperor, mas nagtiwala siya sa patolto ni Coogan, dahil may paparating naman sana ng mga ancestor ni Coogans ang ganitong kaalaman. Kung ikukumpara, lahat ng nasa bulwagan ay nagulat sa kanilang narinig. Bago sa kanila ang revelasyon, at ang mga implikasyon nito para sa kaharian ng langit at ang kanilang koneksyon sa tunay na anyo ng Anstora ay nakakumbinsi sa kanilang lahat. Pinakalma ni Amethyst ang kanyang sarili at sinabing, "Naiintindihan ko. Kung ganoon, mas may dahilan pa para hadlangan ng Grundy Uno Sacred Land ang mga pukana ng Anstora." Walang oras na natitira, nagpadala siya ng mga utos sa mga Peakmaster at pinakilos ang lahat ng kanilang mga disipulo. Samantala, nakaramdam si Severin ng kaunting determinasyon nang malaman niya ang sikreto ng Realm Master. Kailangan niyang pigilan si Xavier sa pagkamit ng mga ambisyong iyon. Doon sa ancestral land ng mga Menzies sa East Plain, ang dapat sana'y mga manipis na ulap at lilang ambon na nagpapalas sa lupain ay naging mga kulog at madilim na hangin na nagpalipad ng maraming kalat sa kalangitan. Ang lupa ay nababalutan ng dugo na nagtagpo at naging isang ilog sa pasukan ng ancestral land ng mga Menzies. May mga alon sa kawalan sa loob ng ilang daang milyang radius, at ang magulong enerhiya ay walang humpay na nagngangalit. Ang kanilang ancestral land na itinuturing na isang uri ng langit sa lupa ay naging magulo. Ang ilang natitirang miyembro ng pamilya ay nag-activate ng kanilang mga pormasayon sa ilalim ng pamumuno ng painuno ng pamilya upang magsagawa ng desperadong paglaban sa primordial sacred land. Nakatayo na nakabitin sa ere, naramdaman ni Xavier ang hangin na umiihip sa ilalim niya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mayabang na sumulyap sa pormasayon ng mga Menzies sa harap niya. Taglay ang paghamak sa kanyang mga mata at pangungot siya sa kanyang posture, ngumisi siya kay Baldwin. Marahil ay hindi pa naiintindihan ng mga Menzie ang sitwasyon nila. Napatay ni Xavier ang 3 sa mga kalahating immortal ng East Plain sa loob lamang ng halos isang araw.
Ang kanyang lakas ay walang kapantay, at nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa buong kontinente. Dahil matagumpay nang nalutas ang tatlong pamilya, agad niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan mula sa Primordial Sacred Land upang salakayin ang mga Menzi. Gayunpaman, nilabanan ng mga Menzi ang kanyang opponents iba, na labis niyang ikinagulat. Agad na tumugon si Baldwin nang may papuri sa sinabi. Bueno, hindi alam ng mga Menzi na ito kung ano ang makabubuti para sa kanila. Karapat-dapat silang patayin at lipulin. Matapos lumunin ni Xavier ang tatlong kalahating immortal na matandang halimaw, ang kanyang lakas ay biglang tumaas at ang kanyang aura ay naging napakalakas kaya't maging si Baldwin ay kinailangang gumawa ng mga konsesyon at pasayahin siya. Alam niyang gustong lumunin ni Xavier ang mga kalahating immortal mula sa lahat ng 8 pamilya sa isang iglap, kaya't naging tunay siyang immortal. Ang mga kalahating immortal mula sa 8 pangunahing pamilya ay itinuturing na pinakamahina sa lahat ng kalahating immortal sa Blue Realm dahil sa kaunting pag-unlad na kanilang nagawa sa pagkamit, ngunit ang pagkamit ng kalahating immortal ay nagsalita para sa sarili nito at hindi kailanman maihahambing sa mga level 9 Supreme Paragon. Bagamat hinanggad din ni Baldwin ang pagkain ng mga kalahating immortal upang ang kanyang tunay na katawan ay makalaya mula sa pagkakulong sa Ancestral Land, naramdaman niya na hindi magiging matalino na agawin ang anuman mula sa sakam sa kapangyarihan na si Xavier. Bukod dito, ang kanyang clone ay umabot pa lamang sa kompletong yugto ng level 9 Supreme Paragon, kaya't napakahina niya para labanan. Isang maliit na hakbang na lang ang layo ni Xavier mula sa pagiging isang immortal matapos niyang masipsip at matuno ang asensya at dugo ni Darius. Dahil walang paraan para pigilan siya, sumunod si Baldwin at hinigop ang enerhiya at dugo ng iba pang mga Supreme Paragon. Dahil halos umabot na sa sukdulan ang kanyang kapangyarihan na magbibigay daan sa kanya upang makawala mula sa selyo, dinilaan ni Baldwin ang mga sulok ng kanyang mga labi na may bahid ng dugo at ipinaalala kay Xavier. Mas mainam kung masusugpo natin ang kanilang paglaban sa lalong madaling panahon. Maaaring nakarating na si Kugan sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland ngayon matapos makatakas mula sa mga Burks. Kung makikialam ang Grundy Uno Sacred Land, tiyak na mahaharap tayo sa isa na namang mabangis na labanan. Ginamit ni Xavier ang kapangyarihan ng kidlat upang pumatay ng tatlong kalahating immortal sa panahong hindi nagbibigay pansin ang iba pang mga pamilya ng East Plain. Malaki ang natamo ng Primordial Sacred Land mula sa pakikipagsapalaran na iyon, kung saan sina Baldwin at Gren na sumunod sa kanya ay nagkaroon ng pagkakataong lumunin din ang maraming Supreme Paragon. Gayunpaman, ang tanging problema ay ang matagumpay na pagtakas ng ulo ng mga Burke. Bilang resulta, ang iba pang 5 pamilya ay naalerto sa pagsalakay ng Primordial Sacred Land sa East Plain, at bawat isa sa kanila, kabilang ang mga Menzi, ay nag-activate ng kanilang mga porma sayon habang humihingi ng tulong mula sa labas ng mundo. Ang matagal na pag-atake ni Xavier ay nabigong basagin ang porma sayon. Isang matinding labanan ang sinasabi mo. Ngumisi siya sa mapang asar na tono. Magiging magandang sustansya si Adrian kung pupunta siya rito. Paulit-ulit na sinira ng Grundy Uno Sacred Land ang mga plano ni Xavier, na siyang ikinadismaya ni Xavier. Bukod pa riyan, unti-unti na siyang nagiging immortal, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magiging sapat na malakas para halos hindi siya matatalo laban sa ibang mga kalahating immortal. Hindi siya natakot kahit kaunti sa pagdating ni Adrian. Kahit gaano kalakas si Adrian, sa kasamaang palad ay nagtamo siya ng malubhang pinsala sa kanyang mga labanan sa Hilaga at Silangang Karagatan. Kung maibabalik pa ba niya ang kanyang tugatog na lakas o hindi, hindi pa natin alam. Tumanggaw si Baldwin bilang pagsang-ayon at pinuri si Xavier. Makapangyarihan ka, at si Adrian ay isa lamang walang ngiping tigre sa harap mo. Pagkatapos ng ilang sandali, sinugod niya si Xavier. Kailangan mo pa ring mag-ingat kay Severin. Taglay niya ang Green Emperor Pagoda at mayroon din siyang napakalaking lakas sa pakikipaglaban. Natataranta pa rin si Baldwin mula sa huling engkwentro niya kay Severin sa Eastern Sea, kung saan nagpakita si Severin ng husay sa pakikipaglaban na kapantay ng isang level 9 Paragon kahit na level 6 pa lang siya. Sa pamamagitan ng pag-asa sa Oculus Blade at sa Green Emperor Pagoda, madaling makalamang si Severin laban kay Baldwin. Sa buong buhay niya, hindi pa nakatagpo si Baldwin ng ganito kalakas na kalaban. May kutob na siya na magiging isang seryosong banta si Severin kung hindi agad maaagapan. Dahil dito,
Hindi na nagdalawang isip si Baldwin na guluhin ang arrogant na si Xavier. Ang makita si Baldwin, ang unstory clone, na nagpapakita ng takot sa isang Supreme Paragon tulad ni Severin ay nagdulot ng paghamak kay Xavier. Ngumisi siya. Ha, isa pa rin siyang maliit na bagay, swerte naman. Hindi na natin kailangang matakot sa kanya. Pagyayabang ni Xavier, nagawa ko na ang aking landas. Sa kaunting dagdag na espiritual na enerhiya, ang aking pisikal na anyo ay malalampasan ang mortalidad. Matapos kong ubusin ang diwa ng 3 semi-immortal at yukit ang mga patakaran sa aking pagkatao, ang isang simpleng Supreme Paragon ay walang halaga sa harap ko. Ang mga humahamon sa akin ay labis na nagpapahalaga sa kanilang sarili. Tumanggaw si Baldwin bilang pagsang-ayon. Tunay nga, ang lakas mo ay mas mababa kaysa sa isang tunay na immortal, at kahit na ganoon, dapat yumuko ang mga immortal bilang paggalang sa iyo. Kung sakaling manggahas si Severin na harapin ka, matutuklasan niya ang kanyang sarili na magiging abo lamang. Pinalakas ng pambabala ang ego ni Xavier at nagpakawala siya ng isang masayang hadjejek. Napakahusay ng pagkakasabi mo. Pinalad lang si Severin na makuha ang Green Emperor Pagoda. Kahit ako ay gustong magkaroon ng ganoong bagay. Pero paano maituturing na karapat-dapat sa ganitong kayamanan ang isang taong tulad niya? Tanging isang iginagalang na cultivator na tulad mo lamang ang karapat-dapat dito. Patuloy na nagudyok si Baldwin. Tumanggaw si Xavier bilang hindi matitinag na pagsang-ayon. Sa tingin ko rin, alam ni Baldwin na ang pagtulak sa isang tao sa kabaliwan ay ang simula ng pagtiyak sa kanilang pagpanaw. Nasisiyahan siya sa ideya ng pagsasama ni Xavier at Severin sa isang nakamamatay na alitan. Bagamat si Xavier ay isang napakalakas na individual na nasa bingit na ng immortalidad, alam ni Baldwin na si Severin ang tunay na banta. Pinagkadalubhasaan ni Xavier ang mga panuntunan ng Celestial Demon, ngunit ang itinuro ni Baldwin kay Xavier ay banayad ng binago. Ang pagkamit ng immortalidad sa pamamagitan ng mga patakarang iyon ay magagawa, ngunit nangangailangan ito ng napakalaking mapagkukunan. Maliban kung katayin at ubusin ni Xavier ang lahat ng nasa Blue Realm, mananatili siyang walang hanggan na mahahadlangan sa pagiging isang immortal. Sa huli, lalamunan ng unstory si Xavier at makakawala mula sa selyo. Dahil nananatiling walang kamalayan si Xavier sa bantang iyon, nagkaroon si Baldwin ng mahalagang oras upang ituloy ang plano na palayain ang kanyang sarili. Ito na lang ang magiging oras mo para magsaya. Naisip ni Baldwin sa sarili. Sa oras na mapansin mong may mali, huli na ang lahat. Natuwa sa kawalang malay ni Xavier, nilapitan siya ni Baldwin at pinuri. Hayaan mong buwagin ko ang porma sayon para sa iyo. Dahil doon, lumikha siya ng isang walang hanggang itim na hangin, na handang durugan ang nakapalibot na porma sayon. Nang akmang aatake na siya, biglang lumitaw ang mga alon sa espasyong nakapalibot sa kanila. Ibinaba ni Baldwin ang kanyang mga braso nang makita ang tanawin at bahagyang napakurap habang pinagmamasdan ang umaalon na kawalan sa di kalayuan. Maya-maya ay lumitaw mula sa kawalan ang isang sasakyang panghimpapawid, na nagpapalabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Dumating na ang Grandi Uno Sacred Land. Malamig na sabi ni Baldwin. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas, naglaban-laban sila para sa kayamanan ng dragon sa Eastern Sea, at ang Grandi Uno Sacred Land ang nagwagi. Isa ito sa maraming dahilan kung bakit kinaiinisan ni Baldwin ang Sacred Land na iyon. Nangutya si Xavier nang may pagmamalaki ng marinig iyon at tumingin sa kanila ng mayabang. Masaya kong papatayin ang sino mang magpapakahirap na mamatay sa aking mga kamay. Matapang na sabi ni Xavier. Ang kanyang pag-akyat sa immortalidad ay nangailangan sa kanya na ubusin ang mga kalahating immortal mula sa 8 pangunahing pamilya ng East Plain, at tiningnan ni Xavier ang anumang uri ng oposisyon bilang tanda ng isang kaaway. Dahil nagiging kaaway na ang Grandi Uno Sacred Land, determinado si Xavier na gumanti sa kanila. Humarap siya kay Baldwin at nagbilin. Pigilan mo muna sila pansamantala. Tutulungan kita pagkatapos mong sirain ang porma sayon ng mga Menzi. Bahagyang kumunot ang noo ni Baldwin habang nagmumura siya sa sarili matapos siyang hilinging itaboy ang mga sumalakay. Mabuti na lang at wala si Adrian sa summon airship na kakalabas lang mula sa kawalan. Pinangunahan ni Severin, Carson, at ilan pang mga Supreme Paragon ang pagsalakay. Dahil walang kalahating immortal na sumusuporta sa Grandi Uno Sacred Land,
Hamupa ang takot ni Baldwin at agad siyang nag-teleport ng ilang milya palapit sa airship. Samantala, pinagmasdan ni Severin ang gumuguhong pormasayon at ang mga puno ng dugo mula sa itaas ng ancestral land ng mga Menzi. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at lalo siyang nawalan ng loob nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ni Xavier. Sa tabi niya, sina Carson at Wallet ay tila medyo hindi mapakali sa kapangyarihan ni Xavier. Hindi nakakapagtaka na nagawa niyang pumatay ng ilang kalahating immortal. Nanginginig na sabi ni Carson. Ang kanyang narating ay umabot na sa punto kung saan malapit na siyang makalusot sa immortalidad. Ibinahagi ni Wallet ang damdamin, kinikilala ang kapangyarihan ni Xavier at ang hamong kanilang kinaharap nang wala si Adrian. Gayunpaman, nabawasan ang kanilang mga pag-aalala, kahit bahagya lamang, matapos makitang dumating si Baldwin upang salubungin sila. Bagamat si Baldwin ay clone ng Anstora, mas mahina siya kaysa sa halos immortal na si Xavier. Paglapit sa summon airship, huminto si Baldwin at ngumisi. Nag-aalok ang langit ng landas, ngunit pinili mo ang kapahamakan. Dumating na ang oras para sa iyong wakas. Sagot ni Severin. Matapang iyan galing sa isang taong kakaranas lang ng pagkatalo. Nasuri na ni Severin ang lakas ni Baldwin dati at may kumpiyansa siyang harapin ito, dahil ang kamakailang tagumpay ay lalong nagpatibay sa kumpiyansa ni Severin at naging mahirap para kay Baldwin na hadlangan siya. Gaya ng inaasahan, sumiklab ang galit ni Baldwin nang marinig ang tugon ni Severin. Ipinakita ang kanyang nakamit bilang isang level 9 Supreme Paragon, siya ay nagbago sa isang anyong kalansay na nababalot ng madilim na ulap at demonyong enerhiya. Paulit-ulit mong hinadlangan ang mga plano ko. Tatapusin kita rito at ngayon din. Umungol ang kalansay, ang boses nito ay parang mga piraso ng buto na nagkakamot. Isang bugzo ng itim na hamog ang bomb-alot kay Severin. Mga maliliit na trick lang ang mayroon ka. Ngumisi si Severin. Hawak ang Oculus Blade, ang kanyang espada ay tumilapon pataas sa langit habang ang kanyang figure ay mayabang na nakataas habang mahigpit na hawak ang kumikinang na espada. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at marahang inihampas, na sumigaw ng bigla ang pagkislap ng liwanag mula sa Oculus Blade. Isang sinag ng espada na kahawig ng araw sa umaga ang lumabas, tumatagos sa hangin ng maririnig habang ito ay patungo sa itim na ambon. Isang malakas na pagsabog ang agad na naganap, na nagresulta sa maliwanag na mga kislap sa buong kalangitan. Nasaksihan ng lahat ng mga nakasakay sa sasakyang panghimpapawid ang nagaganap na labanan, kung saan ang mga elder at disipulo ay nagmamadaling lumabas upang labanan ang mga disipulo ng Primordial Sacred Land na nakapalibot sa buong lugar. Sa loob ng ilang sandali, ang kalangitan ay napuno ng isang kaleidoscope ng mga banal na pamamaraan na kumikislap na parang mga bahaghari sa kalangitan. Laganap ang mga labanan at kaguluhan, ngunit walang nang ahas na makialam kay Xavier, na naglakad ng mag-isa patungo sa ancestral land ng Menzies. Ang kanyang mga mata, na nabahiran ng kasakiman, ay kumikinang na parang isang uhaw sa dugong lobo. Sa isang mabilis na galaw, inilagay niya ang kanyang kamay sa pormasayon ng mga Menzies at agad itong winasak. Samantala, ang kalahating immortal na ancestor ng mga Menzies, na malubhang nasugatan, ay sumali sa labanan. Kasabay nito, ang komprontasyon sa pagitan ni Severin at Baldwin ay tumindi. Dahil sa paghawak ni Severin ng level 5 Protective Divine Weapon, natakot si Baldwin na direktang makipaglaban at sa halip ay piniling gawing isang makapal na itim na ambon ang kanyang katawan. Ang usok, na idinisenyo upang lituhin ang kanyang mga kalaban, ay pumutok at nakipag-ugnayan sa mga panuntunan ng langit at lupa upang lumikha ng isang pormasayon kung saan maaari niyang mahuli si Severin. Nanatiling mapagmatsyag si Severin habang napapalibutan siya ng mga itim na ulap at usok. Sa kabila ng kanyang kamakailang tagumpay sa level 7 Supreme Paragon, alam niyang si Baldwin, bilang clone ng Anstora, ay hindi isang madaling kalaban. Taglay ang determinasyon sa kanyang mga mata, pinakawalan ni Severin ang isang makinang na banal na liwanag mula sa kanyang katawan at pinaandar ang Green Emperor Pagoda sa loob ng kanyang panloob na mundo. Gamit ang isang mahusay na galaw, itinaas niya ang pagoda sa ere, hinayaan ang nagliliwanag na berdeng liwanag nito na pawiin ang nakapalibot na kadiliman. Labis na ikinadismaya ni Baldwin, ang itim na hamog at masamang enerhiya na nakapalibot kay Baldwin ay naglaho na parang nyebe sa ilalim ng mainit na araw. Kalokohan. Bulalas niya,
Nagalit dahil sa bisa ng Green Emperor Pagoda laban sa kanya. Ito nga pala ang pinakamahalagang kayamanan ng dating Green Emperor, na sadyang idinisenyo upang supulan ang masasamang puwersa. Matapos mapanood si Severin na basagin ang Pormasayon, nagngingit-ngit si Baldwin at agad na tinawag ang napakaraming kalansay at mga hindi namamatay na nilalang mula sa umiikot na demonyong enerhiya. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging katangian at nagtataglay ng iba't ibang antas ng kakayahan. Ang kanilang bilang ay itinuturing na mababa, marahil ay ilang daan lamang ngunit napapalibutan silang lahat ni Severin. Ang layunin ni Baldwin ay para lamang maantala si Severin at bumili ng oras, dahil napansin na niya ang pagtaas ng lakas ni Severin. Ang natuklasan ay nagpaunawa kay Baldwin sa bigat ng sitwasyon. Sinuwi ng batang ito ang lahat ng loika. Naisip ni Baldwin sa sarili, nakaramdam ng pangamba habang iniisip ang pag-atres. Si Severin, na napapalibutan ng daan-daang kalansay at mga patay, ay napangisi. Mukhang wala ka nang maisip na mga panlilinlang. Sabi niya, habang itinataas ang Green Emperor Pagoda sa itaas ng kanyang ulo. Mabilis na bumuhos ang mga berdeng ilaw, binalot siya ng isang hindi malalabag na balabal. Ilang segundo ang lumipas, sumugod si Severin dala ang Oculus Blade, ang kanyang katawan ay naging parang isang imahe habang sumusugod siya patungo kay Baldwin. Gamit ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa patungo sa banal na espada, pinakawalan niya ang isang mabilis na hiwa na tumagos sa mga kalansay sa harap niya at ginawa silang pulbos. Nagpatuloy ang puwersa at tumagos sa itim na hamog, na sa huli ay tinamaan ang kalansay ni Baldwin at nagdulot ng isang sigaw ng paghihirap. Arg! Napasigaw si Baldwin sa sakit ng ang magulong enerhiya, kasama ng mga elemento, ay sumabog mula sa kawalan at hiniwa ang itim na ambon sa dalawa.